Gutierrez, naglihim nga ba sa tunay na dahilan ng hiwalayan nila ni Yilmaz Bectas? Sa isang email, pinapabulaanan ng Turkish husband ng aktres na cultural differences ang dahilan at parang sinisisi pa ang isang malapit daw na kamag-anak ni Rufa. Kaya ngayon, Mother's Day na Mother's Day, sino pang magsasalita para sa pamilya ni Rufa Gutierrez kundi ang kanilang ina? Live on Showbiz Central, Miss Annabel Rama. Alright, magandang hapon mga kapuso. Prangkahan na, Raymond, marami nag-aabang. Now that you are a showbiz-oriented talk show host, maraming mga kapuso natin, mga kababayan nating Pilipino ang nag-aabang kung paano mo i-handle ang issue na to. Yes. Wait, una, ang pagkakaintindi ko bilang isang ordinaryong mamamayan, ang pagkakaintindi ko sa email ni Yilmaz, parang meron siyang sinisisi na isa sa pamilya ninyo or malapit sa ate mo ang may kasalanan. Kung ba't sila naghiwalay. At bilang isang showbiz insider sa prangkahang usapan, Raymond, ang pagkakaintindi ko, abay nanay mo yun. Actually, na-surprise nga ako dun sa statement ni Yilmaz. Kasi from my knowledge, alam ko yung unang statement, it was a joint statement that both of them read carefully and agreed upon. So, nakakagulat nga yung statement ni Yilmaz yesterday. And I don't think you really can blame, you know, the failure of your relationship to any one person, but the two of you. You have to talk through your problems and, you know, you really have to discuss it properly, diba? So, nasa sa kanila na yan. But I'm still hoping na, you know, after all of this, magiging positive pa rin yung mangyayari, magiging happy pa rin yung mga tao who are involved in this. So, para sa akin lang, they just need to take the necessary steps para lang ma-iron out na lahat, di ba? Of course, everyone is talking about the statement na in-issue po ni Yilmaz Bectas at Inere sa Star Talk kahapon. Kung hindi po kayo nakapanood ng Star Talk kahapon, ngayong araw, bibigyan po namin kayo ng refresher kung ano po ang nilalaman ng statement ni Yilmaz Bectas na ito. At ang maganda dito, Raymond, I just wanted to know also, ano yung naging reaction mo when you finally found out na maghihiwalay na pala si Ate Rufa mo at si Yilmaz? Were you shocked or did you know it was coming? I was surprised. I was surprised kasi di ba nung Christmas magkakasama pa kaming lahat. Last year, pumunta kami buong pamilya sa Istanbul. So we were really very happy. Nakita naman namin kung paano inalagaan ni Yilmaz si ate and nakita din naman namin kung paano nagbigay ng time at talagang mga sacrifices ni ate for this relationship. So na-surprise ako that, you know, it went this direction. Yeah. But yeah, I was surprised. Parang it really took a drastic turn for the worse. I mean, lahat naman ng relationships, syempre, di ba, may mga misunderstandings. So, dun sa 4 years na yun, nakita ko naman na may mga ganun sila. Pero yun nga, nagulat din ako na it had to go through this. So, doon sa paghihiwalay ni Yilmaz at saka ng ate mo, na-surpresa ka. Yeah. Doon sa email ni Yilmaz na lumabas kahapon sa Star Talk, na-surpresa ka pa rin ba o nagalit ka na? A little bit of both. Pero more surprised, actually. Kasi alam ko nga yung una, it was a joint statement. At saka dyan, alam mo naman yan, pagka ganito ng hiwalayan, there's always a he said, she said sort of version of the story. So hindi rin natin mabablame si Yilmaz if he points fingers at people in Raymond's family. So mga kapuso, yan po ang aabangan nyo ngayong hapon dito sa Showbiz Central. Ang maganda po niyan is that kahapon lang po lumabas yung statement ni Yilmaz Bectas at ngayong hapon sasagutin ni Annabel Rama live ang lahat ng puntong inilabas ni Yilmaz Bectas against the Gutierrez family. Pati po si Eddie Gutierrez at pati si Richard Gutierrez nagbigay na rin ng mga statements nila tungkol dito sa isyong ito. Yan po ang aabangan ninyo ngayong hapon sa Showbiz Central. Let me entertain you. Actually, you know, I could already feel the
tension. Wala pa po Mainit. si Miss Annabel Rama dito. Nung earlier this week pa lamang, nung in-announce niya sa Chika Minute that she was gonna go live here only on Showbiz Central about this. And Rufa, to her credit, has been very mom about it. Of course, Annabel Rama, I'm the mother. I take care of my family. I protect them. I defend them from everybody. Kaya nga straight to the point yung mom ko. Ayaw niya yung mga may paligoy-ligoy, may Yes. mga blind items. You know, if you have a question, ask it and she will answer how she feels. There you go. Alright, straight to the point talaga ang Showbiz Central ngayong hapon. Dahil ngayon pa lang po mga kapuso, ibubulgar na natin ang iba pa mga showbiz secrets. Narito po. May video sina Mark Heras at Riza Senon. Sa kabila ba ng kanilang paulit-ulit na pagdedenay, meron talagang namamagitan sa bad boy at bad girl ng dance floor? So bakit hindi mawala-wala si EB Babe Lian sa eksena ng mga babaeng nalilink kay Mark? Sino nga ba talaga? Si Mark sa Showbiz Central lang magbibigay linaw. Actress at FHM cover girl, sikreto ang pagdadalang tao at panganganak. Ito ba ang dahilan kung bakit biglang nawala na si Vanna Garcia? Inungkat ng Showbiz Central ang katotohanan sa likod ng mga chismis hanggang humantong kami sa mismong ospital na pagmamay-ari raw ng lalaking nakabuntis kay Vanna. Yes, itong nanganak si Vanna Garcia rin eh. Abangan ang buong detalye mamaya. Wawi de Guzman, naghihirap na? Binalita ni Alfie Lorenzo, ang manager ng dating ka-love team ni Wawi na si Juday, na nanghingi ng tulong sa kanya ang dating teen idol. At ngayon sa Showbiz Central, ididetalye ni Wawi ang kanyang problemang pinansyal. Demanda nila ako, pwede naman ganun, di ba? Kandidatong aktor na nakabuntis kay Tanya Garcia, may nauna na palang asawa at anak? Magsasalita na sa Showbiz Central ang Koreanang unang asawa raw at ina ng tunay na panganay. Paano to nakakaapekto sa maselang pagbubuntis ni Tanya? Sumugod ang Showbiz Central sa Pampanga to investigate. Mabubunyag ang mga detalye. Abangan! And finally, isa-isa na raw tinatanggal ang mga co-host ng Eat Bulaga kaugnay ng kanilang pagre-reformat. Dininay na ni Sugar Mercado na inalis siya pero ilang linggo na siyang hindi napapanood sa TV. Iniintriga na ring hindi talaga nagbabakasyon sina Ruby Rodriguez at Shara Soto. Dahil ang totoo, sila ay kasama sa master list na mga tatalsik. Totoo bang may master list? At sino-sino ang nakalista rito? Kakalkalin na ng Showbiz Central ang katotohanan. Malalaman po natin lahat yan. Pero early this week, isa pang kagimbal-gimbal na storya ang bumulaga sa atin po. Sa news, nalaman po natin na meron na palang legal wife si Mark Lapid, isang Koreanang nagngangalang Yuri Park at may anak pa siya dito. Ano kaya ang katotohanan dito at ano kaya magiging reaksyon ng ating first member ng Central Jury? Isa siya sa mga magagaling na entertainment reviewer sa bansa. Known to be straightforward sa pagbibigay ng opinyon sa kanyang mga columns. A frankness that earned him the respect of different artists and producers in the industry. At maging mga intriga, hindi makakalusot sa mapanuri niyang mga mata. The first member of this week's Central Jury, Mr. Mario Bautista. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang kay Mark, he is a public official. Tumatakbo pa siya sa halalan bukas. Dapat maging honest siya because honesty is the best policy and the truth will set him free. Okay, now our second Central Jury member ay naging parte na ng country's longest running noontime show. Ano kaya ang masasabi niya na isa-isa na raw nagtatanggalan ng mga host dito? Let's meet our second Central Jury member. A 20-year-old veteran in the entertainment scene, isa siya sa iilang showbiz insiders na nakilala di lang sa print. He became a household name as a TV host at pati sa radyo, kilala siyang pagiging matinik sa intriga. Light man ang mood kapag nagpapatawa siya on screen, di naman siya titigil hanggat hindi kanya napapaamin. Sa kanya, walang makakapag-deny and definitely, nobody can tell him a lie. Second member of our Central Jury, Mr. Ray Pumaloy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Para sa akin, siguro it's about time na mawala na ibang mga host ng Eat Bulaga kasi ang
ang ilan naman sa kanila, aminin natin at hindi, hindi naman masyadong nakakatulong. And hindi rin maganda sa isang show na napakaraming napapanood, lalo't wala naman masyadong naitutulong. So, tama lang naman. Ang taray ni Ray, hindi lang inamin dinerecha na, eto diretsahan na rin. Mga kapuso, si Vanna Garcia daw ay nanganak na. Inimbestigahan po ng Actridiva ang issue na yan at nagulat ako sa aking nakita. Ito lang po ang masasabi ko as early as now, may nagsisinungaling. Ano kaya ang opinion ng ating third central jury tungkol dyan? Ito po siya. A scoop is always a scoop. Ito ang motto niya as an entertainment insider. Through the years, iba't ibang showbiz exposés na rin ang pinasabog niya sa kanyang columns. Exposés that gave her both friends and enemies. A conviction for the truth na walang dudang minana rin niya mula sa kanyang ina. Returning as a member of the central jury, Miss Dalian Carvajal. Magandang hapon muli. At least dahil sa issue na ito, nakilala ko si Vanna Garcia dahil sa totoo lang hindi ko siya kilala. No? Pero anyway, Mother's Day sa Vanna, dapat own up to it. Kung talaga may anak ka, okay lang mag-deny ng lovers o i-deny ka, pero yung anak, parang nakakakonsensya naman. Kung totoo nga na may anak ka. At Happy Mother's Day din sa'yo, Marian. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay na nanonood dito sa Showbiz Central at sa mga nakikinig sa DCWB. At syempre dyan, syempre we're expecting a lot of things from the central jury this week. Correct. Katulad na lamang ng mga revelasyong naglabasan sa ating central jury last week. Last week, napakatindi. Tungkol sa sasabihin na sikreto ni Ogie Alcacid. In less than a month's time. Ang nakapagkapeng si June Lali. Nakakaloka tong si June. Yes. Ano bang pinakain mo doon, Raymond? Ewan ko nga dun pero ang daming revelations last week. Alam, maski ang mga central juries natin, inaabangan ng mga manonood. At ito yung maganda, birthday po kasi ni June Lalin nung linggong yon. At dun sa party niya, nakita namin no less than Ogie Alcacid. At si Ogie ang unang dumating. Siya ang unang dumating. At wala siya kamalay-malay, may mga binisto na si June. Mind you, John, when we told him kung ano yung mga sinabi ni June Lalin, wala naman siyang He was very kinonfirm calm. Yeah, he was very calm about it. Yeah. Wala siyang kinonfirm or dinenay. Di ba sabi nga ni Mo, kung hindi totoo yan, dapat matagal na siya nag-deny. Alright. So balikan po natin mga kapuso ang mga nabunyag noong nakaraang linggo. Narito po. Ang wedding gown, according ulit sa isang malapit kay Ogie, ay gagawin ni Monique Luillier. Ano raw, isang sponsor ni Ogie na kamag-anak ni Monique Luillier ang sasagot daw ng wedding gown ni Regine na isusuot sa kasal nila. Hihilera na nga ba si Regine sa mga sikat na Hollywood stars na ginawa ng gown ng international Filipina fashion designer na si Monique? Obvious choice ba si Monique dahil endorser si Ogie ng chain of pawn shops na pagmemay-ari ng pamilya ng designer? Bukod sa gown, may balita pa nagpapagawa na rin daw ng mansyon ang Songbird sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Ang tanong, ito na nga ba ang bahay na titirhan ng dalawa once makasal na sila? Isang text message ang sagot ng Songbird sa tanong. Si Ogie naman nasa States ngayon, ayaw munang magsalita tungkol dito. Ilang araw na lang before Ogie's big announcement. Abangan nyo sa June. Sa isang magazine, nagpa-interview na ako. Sinabi ko na po lahat doon. Tututukan ito ng Showbiz Central. Ang sosyal! Monique Luillier pala. Ang taray nun alam niyo ba ang Cebuana designer na si Monique Luillier ang gumawa din ng wedding gown ni Miss Britney Spears. Care ko naman kay Britney. Ang gusto kong abangan, itong sasabihin ni Ogie sa June. Itong i-announce niya. Pero yung daw magazine na yan kung saan siya nagpa-interview at sinabi niya na lahat doon ay malapit na huyan lumabas sa huling linggo ng Mayo. At pag nag-guest dito si Ogie sa Showbiz Central, alam niyo, atin-atin lang to Itatanong ko sa kanya kung tama ba yung narinig ko. Nakita kami last month sa bahay ni Ay. Gusto kong malaman kung tama ba yung dinig ko. Ang tawag ni Ogie kay Regine Velasquez, Mama. Baka lang nabingi ako. Tutukan niyo po yan sa Showbiz Central at mamaya makakausap po namin na live ang babaeng di umano'y asawa daw ni Mark Lapid. Mamaya po yan, dito lang sa Showbiz Central. Annabel Rama, magsasalita na tungkol sa hiwalayang Rufa Ilmaz. Mark Heras, magsasalita na tungkol sa nakunang video ng pagkiss nila ni Riza. FHM Covergirl, sinikreto ang pagbubuntis at panganganak. May master list nga ba ng Eat Bulaga co-hosts na tatanggalin? Wawi de Guzman, naghihirap na
Lalaki na obsessed kay Madam Auring. Lalaking singer kakasuhay. Koreana ang pinakasalan at naanakan daw ng kandidatong aktor. Magsasalita na. Paano ito nakaapekto sa maselang pagbubuntis ni Tanya Garcia? Early this week, lumabas po ang balita ng GMA News na may asawa na pala, may legal wife si Mark Lapid at ito'y isang Koreanang nangangalang Yuri Park. Ngayon, ito pong Yuri Park, John, kung natatandaan mo, siya mismo ang nag-email sa GMA News stating the story that happened between her and Mark, na ikinasal daw sila sa Las Vegas, na nagkaanak daw siya kay Mark sa Hong Kong. At ngayong hapon, nakuha po namin si Yuri Park sa aming telepono. Makakausap po natin siya ngayon din. Hello, Yuri. Hello. Hi, Yuri. Thanks for talking to Showbiz Central. How are you? Yeah, I'm fine. Yuri, we would like to know, has Mark tried to talk to you after you came out in the news here in the Philippines? No. Okay. Of course, you know that he is running for this elections, correct? Yes, right. So, a lot of people are actually speculating as to the reason why you came out at this particular time. Why did you decide to email GMA about your story with Mark? Don't you know what happened to me? That question is worthless to me. I lost everything already. Ask yourself, if it happened to you, can you be patient to wait on election over? I was blown up by the news of Tanya Garcia's pregnancy, but no pain could compare when I learned Mark saying that Tanya's baby is the first Lapid baby. I decided not to let him lie in public anymore. You don't want to lie anymore, okay. Yeah, our dreams for a happy family has been totally shattered. Even I gave Mark fluent time to admit his legal wife and his own baby, but he didn't. Okay. Whether or not before the election is irrelevant insofar as the threat that fell on my family. My daughter in particular is concerned. The timing of my exposure will not change the fact of my marriage with Mark Lapid and the birth of our baby. All right. Thank you very much, Yuri. Yuri, my last question. Did someone paid you for you to reveal these things about Mark? Pardon me? Did someone paid you? Tama ba yung English ko? Did someone pay you? Pay you. Sorry. Yuri, Pasensya na. Bobo, oh. No. All right. You weren't paid to say this, Yuri, is what John is asking. Nobody paid you to say this or to come out at this particular time to say it. I already told you it's worthless to me. The question is worthless to me. You already know what happened to me. Are you divorced already? Yes or no? No. We are still married. Okay. Oh, where are you now? Are you in the States or in the Philippines? I'm in Korea now. Korea. In Korea. Well, good luck. And I hope, take Yuri, care. that you shall be able to give us more developments as this unfolds. Thank you very much for your time. Thank you. Bye-bye. Alright, syempre hindi tayo masyadong makapag-comment tungkol dyan. Bukod ako kaibigan ko si Mark. At election din bukas, di ba? Well, of course, we also understand where Yuri is coming from. Oo nga naman, Kung syempre. ikaw ay idinenay ng sarili mong asawa at may anak ka pa sa kanya, syempre, masasaktan ka. Sabi nga nila, hell hath no fury like a woman scorned. Pero, of course, everybody knows na bukod kay Yuri, na-link na rin ito si Mark Lapid sa aktres na si Tanya Garcia. And in fact, she is pregnant at this particular time. Alam mo yan ang gusto ko malaman. With his baby. Ano kaya ang reaksyon ni Tanya tungkol sa paglabas nito ni Yuri? Alam kaya ni Tanya Garcia na merong Yuri na pinakasalan na di umano o asawa na ni Mark? Alam mo dyan, natatakot ako para kay Tanya kasi naibalita na natin dati na sensitibo ang kanyang pagbubuntis. Kaya po pinuntahan na ng Showbiz Central si Tanya sa Pampanga mismo. Ito pong nangyari. Mga detalyeng mahalagang mabigyang linaw, kaya sinadya ng Showbiz Central ang aktor sa Pampanga para kunan ng paliwanag. Cover lang po. Makati
Tama si, Senator. Wala silang wala. Kampanya dito ngayon? Wala. Eh si Ma'am Marisa? Wala ko, nandun lahat. May yata doon, may motorcade. Ngayon? Oo. Ngayong umaga. Ano pa po sila umalis? Kanina yata madaling araw. Nire-respeto naman namin ang desisyon niyang tumahimik muna tungkol sa isyong ito. Lalo pa ngayong lubos na nitong naaapektuhan ang pagbubuntis ni Tanya Garcia ayon sa malapit na kaibigan nitong si Maricar de Mesa. Hindi pa siya talaga ready magsalita. And Mark also, hindi siya pwedeng ma-stress, hindi siya pwedeng ma-pressure, hindi siya pwedeng magalit. So, hindi mo na daw siya haharap. Iniiwasan rin daw ni Tanya na makarinig ng kahit na ano tungkol sa isyong ito. Honestly, hindi siya nanonood ng TV. Ibig bang sabihin nito, hindi rin alam ni Tanya na may asawa at anak na ang aktor bago pa man sila magkaroon ng relasyon? Hindi niya kino-confirm sa akin or hindi rin dinedeny ni Tanya sa akin. Pero gaano man daw kabigat ang lumabas na isyong ito, tiwala si Maricar na hindi ito sapat para mabuwag ang relasyon ng dalawa. Sabi niya, ang hirap tanggapin. Sabi niya, pero I'm okay. Yun lang palagi sabi niya, kung si Tanya na nga mismo nagtitiwala kay Mark. Diba? So pagbigyan na lang natin sila. Natatandaan ko nung lumabas yung issue na si Tanya ay buntis, may nagtanong sa kanya kung pakakasal sila. And she was confident na pakakasalan siya ni Mark eh. I don't think she has an inkling na Mark has married another woman before. Hindi niya alam na kasal na si Mark ngayon. I'm sure siya mismo na sorpresa nang lumabas itong babaeng ito. Okay, so Tito Mara, sa prangkang usapan, naniniwala ka na asawa nga ni Mark Lapid itong si Yuri Park? Palagay ko kasi may dokumentong pinakita yung babae, di ba? From the Las Vegas records. Sa palagay mo, hindi alam ni Mark? Marriage license? Hindi alam ni Tanya to? Hindi. Pero ang pinagtataka ko lang, yung timing nung paglabas ng babae. Kasi election bukas, di ba? Malapit na ang halalan. Di ba? Malaking kasirian ito para kay Mark eh. Kina-question mo, Mario, ang motivations ni Yuri Park sa paglabas niya at this particular time. Yes, oo. Pwede naman niyang ginawa ito noong pa or before, after the election. Bakit now? Di ba? What do you think is the best thing for Mark to do? At this point, halalan na bukas, wala na siyang magagawa. Palagi ko, kahit na anong sabihin, magiging masama ang epekto nito sa kandidaturan niya. Matatalo kaya siya, Mario, because of this? I think so. Malakas din yung kalaban niya. Meron pa siyang kalabang pari. Ang dapat na lang nilang gawin para for the sake of Tanya after the election siguro is to make a clean breast of it. Yung linawin nila talaga. Unang-una si Tanya had a delicate pregnancy. Dahil dito na nalagay sa langanin yung karir niya. Nag-resign siya mula sa Super Twins na top rater sa GMA. Di ba? Dahil doon hindi na siya nakapag-report doon. Nawala yung acting career niya. So meron siyang itinaya, isinugal dito. Dapat balikan naman ni Mark ng pagtingin, ng pagpapahalaga yung ginawa ni Tanya para sa kanya kay Tanya at dun sa baby na isisilang nila para hindi maging problematic yung pregnancy at the very Tanya. least, sana makuha naman niya yung katotohanan mula sa kanyang partner. She's entitled to that. Don't you think so? Thank you, Mario. Correct ka dyan, Tito Mario. And PIA, speaking of katotohanan, mamaya mga kapuso, live na live po natin makakasama si Tita Annabel Rama at ibubunyag niya ang lahat ng katotohanan alam niya tungkol sa paghihiwalay ng anak niyang si Rufa at ang asawa nitong si Ilmas. At lahat po ng mga puntong inilabas ni Ilmas Bectas, syempre, point by point, sasagutin ni Tita Annabel mamaya. At ito pa po ang mga dapat niyong tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Let me entertain you. Ang mga dapat tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Annabel Rama, magsasalita na tungkol sa hiwalayang Rufa Ilmaz. Mark Heras, magsasalita na tungkol sa nakunang video ng pagkiss nila ni Riza. FHM Covergirl, sinekreto ang pagbubuntis at panganganak. May master list nga ba ng Eat Bulaga co-hosts na tatanggalin? Wawi de Guzman, naghihirap na. Madam Auring, may stalker na lalaking obsessed daw sa kanya. Just recently, pinatunayan ni Madam Auring na may asim pa rin siya dahil may bago siyang boy toy. Ang iniintrigang lalaking stalker manliligaw niya pala.
Isang model named Winston Gonzalez ang diehard fan turned lover daw ni Madam. Invite ako sa birthday niya nung March 11. So una pa lang siya nakita. Masikaso kasi sa mga guests niya eh. Sweet tsaka malambing. Doon ko siya talaga nakilala ng gusto. Siyempre, nung sa birthday niya, kinuha ko yung cell number niya. Tapos, siyempre, tinetext ko na siya everyday. Tapos, tinatawagan ko na rin siya everyday. Tapos, pinapasyalan ko rin siya minsan. Tapos, dinadalan ko siya ng rose. Fresh na fresh at full of romance ang magsyota. Pero saan nga ba hantong ang kanilang May-December love affair? Sabi pa nga niya, handa niya raw akong pakasalan. Sabi nga, biruin mo yun. Si Uma Cooney naman loveless, kaya madalas maging hot item ng iba't ibang gender-bending relationships. Kay Paolo Ballesteros siya huling naling, pero as per Uma, acquaintances lang daw sila, period. Ba't nang minsan magkita raw sila sa isang bar somewhere in Quezon City, nagsorry raw si Paolo sa kanya? Kaya pala sila naiintriga, may kaibigang madalas kasama si Paolo na Uma lookalike. Sila, lumalabas sila siguro. Kaya akala nila palagi ako tsaka si Paolo magkasama. Pero mukhang okay lang naman si Uma sa mga ganitong intriga. Maraming araw at they'll stop talking. Hindi matigil-tigil. Ingit ang tao siguro. Siguro gusto nila gawin kami. I don't know. Pero di mamamatay. Huwag mamatay. Ako wala akong pakialam eh. Kung si Uma walang pakialam sa mga intriga about matters of the heart, si Polo Ravales meron. Affected nga ba siya sa renewed sweetness ng kanyang ex na si Aramina sa ex naman itong si Jo Marie Iliana? Actually, honestly speaking, happy ako kasi at least okay sila ngayon, di ba? Matagal yung pinagsamahan nila. Tapos, ang alam ko, hindi pa masyadong maganda yung pagkakahiwalay nila. So, at least, nakita ko doon na friends sila. And yun naman yung maganda eh. Ano naman ang say mo na hindi ka raw invited sa birthday celebration ni Ara sa campaign rally ng kanyang ama? That time yata meron akong work that time. And hindi rin naman ako nasabihan eh. So, hindi ako nakapunta. Oy, kaya naman pala hindi nakapunta si Polo. Hindi naman pala siya nasabihan. Tsaka busy siya. Pero yun naman, di invited. Yung kay, what's your name? Madam Auring. A lot of people here in the studio are bothered by this. Ay, lagi talaga. Pag may VTR sa lahat ng TV show about Madam Auring, nakaka-bother talaga. At ako recently, talagang medyo na-obsess din ako tungkol sa pag-uusap kay Madam Auring. Ang nangyari lang sa akin, napapanaginipan ko na siya. Talaga? Nagigising ako, Madam. Papaganon ako. So sabi ko, alalay muna. Pero wait, yung guy na yun, is he an artista also or hindi naman, diba? I think he is a budding actor. Or he's a model. He is a model and maybe wants to become an artista. Kaya nagpalink kay Madam Auring. Talaga? And why ganyan talaga eh, no? Oo, ako honestly, dumating na sa time ko ng mga panahon na wala akong trabaho. Gusto ko rin magpalink kay Madam Auring. Para magka-issue ka. Para magka-issue at sumikat ako at mag-usapan. Yes. Madam Auring ha, hindi ka lang may asim, may anghang ka pa. Pero ito dyan, isa pa sa mga major stories this week. Meron daw video na kumakalat between Mark Heras and Raisa Sinon na nangyari sa taping ng Fantastic Man. Pero ito medyo nagiging magulo dahil nalilink din tong si Mark kay EB Babe Lian na sinabi sa isang interview niya na mag-MU na raw sila ni Mark. Pero yesterday sa Star Talk, sinabi ni Mark na friends lang daw niya, pareho, sina Raisa at si Lian. Ay, parang dininay. To know more about this, watch this. Single ako, diba? Bagay, ganyan wala talaga. akong sabit. Mark Heras na huling hinahalikan si Raisa Sinon. Papaano na ngayon si EB Babe Lian? Isa na namang twist sa malarigodong love life ni Mark. Matapos ang relasyon with sex bomb Aifa at Jeneline Mercado, nalink naman kina Pauline Luna, Nicole Anderson at Katrina Halili. At ngayon, pinagsasabay daw sina Raisa at Lian. At hindi lang daw sa kanila natatapos ang listahan. Tutubang usap-usapan at tinitext daw niya ang lahat ng babae sa kanyang cellphone directory at bahala na kung sino ang kumagat sa kanyang imbitasyon. Namimili? Gulong-gulo ako ngayon eh. Inaalam ko pa kung sino ba yung dapat. O nalilito? Lilinawin ni Mark Heras live on Showbiz Central.
Ang nag-iisang bad boy ng dance floor, Mark Harris, live here on Showbiz Central. Mark, magandang hapon, Mon. diretsuhan na dito sa Showbiz Central. Sino ba talaga? Lian o Riza? Actually, sabi ko nga kahapon, nandito ako sa point ngayon na gulong-gulo ako. Pero hindi sa magulo na ayoko magkaroon ng relationship. Kasi single ako, matagal na akong walang relationship. Pero this time, ayun nga, with Riza and Lian, kinikilala ko muna silang dalawa. Pero may lumabas kasi before na mag-MU na raw kayo ni Lian. What does that mean? Yeah, syempre, hindi nila may iwasan yung mga ganong intriga. Kahit before naman, kahit hindi naman nagsimula kay Lian, kahit before pa, nung meron na leak sa akin, sinasabi na, kayo na daw ni ganito, kayo na daw ni ganan. So rumors lang yun? Yes. Etong kay Riza na kumakalat na video na nangyari sa set ng Fantastic Man na hindi ito take. This was during break and apparently you kissed her. May meaning ba yun? Actually, ito yung linaw nun. Hindi yun kiss. Hinipan ko yung tenga niya. And if you can see dun sa video, tenga yun. And that's kulitan time sa set. So you're saying na friends mo both si Riza at si Lian. Yes. Who is the better friend? Actually, honestly, Kailangan sagutin mo to, di ba? Honestly, kasi with Riza, si Riza kasi yung medyo childish na makulit. At the same time, siya yung tinatawag namin sa set na Asim Queen. Kasi parang minsan masungit. Pero andun yung pagiging childish niya. At the same time naman with Lian, si Lian is a very sweet person, mabait ng tao. And nagpapasalamat ako at naiintindihan niya yung ganitong situation ngayon na, I mean, di ba, nasasama siya dun sa issue. At the same time with Riza din. Okay. Ito yung mga naglalabasan din kasi sunod-sunod yung mga nalilink sa'yo. Andyan si Nicole, na kaibigan ko. And I heard you still text her. No, Nicole and I were friends. Yeah. Ha? You're friends also? Yes, magkaibigan kami ni Nicole. Okay. Actually, ang maganda nga sa akin, yung mga nalink sa akin before, wala naman naging bad na naging past. So lahat yun, like even Katrina, diba? Even Nicole, even Pauline. Pauline's my best friend now. So after nung breakup nyo ni Jenrin, parang sunod-sunod na yung mga nalilink sa'yo. Ano ba to? Parang marami nagsabi baka daw rebound lang to eh. Siguro masasabi ko lang dito, parang inaalam ko lang talaga or inuusisa ako na mabuti kung anong relationship yung papasukin ko if ever. Para syempre, ayoko naman na parang, di ba, I broke up with Jen, matagal akong nawala ng girlfriend, then magkakaroon ako tapos malalaman ng tao, hiwalay agad. Di ba? I wanted, parang gusto ko ito yung, hindi man yung, sabi, hindi ko masasabi na ito yung last. Pero gusto ko lang na parang sure ka pag pumasok ka sa isang relationship. Yes, pero Mark, ito, may gustong magbigay ng message sa'yo, ang iyong nanay sa showbiz. Let's watch this. Ngayon yun naman mga chismis sa kanya tungkol kay Lian, kay Lian, kay Riza. Palagi ko, he's enjoying his time now. Ang ano ko na lang, makakita din si Mark. Pero maganda yung gano'n, nag-enjoy niya muna yung field. Huwag siya muna magkaroon ng isang definite na nobya. Kailangan piliin niya muna mabuti. Basta kung sino gusto ni Mark, gusto ko na rin para sa kanya. Okay. Ayan. Anong masasabi mo kay Nailolit? Actually, alam mo, payo nga ni Nanay yun na parang yung age ko ngayon, i-enjoy ko muna yung pagiging, like 20 pa lang ako ngayon, enjoy ko lang muna yung edad ko ngayon. And thank you Nanay na kung sino man yung if ever na maging ka-relationship ko or maging girlfriend ko, boto ka. Eto, Mark, you said you're enjoying being single right now. What would make you fall in love again? Ako mababaw lang ako eh. Kasi weakness ko yung sobrang sweet lang. So mapapansin mo, dun sa mga naling sa akin, lahat yun sweet eh. Ayan, so pinaka the best na lang is naiintindihan nila ako. Naiintindihan nila yung situation ko sa showbiz. And malaki yung trust namin sa bawat isa. Ayun yung pinaka the best way. Okay, there you go. Being sweet. Yun ang number one na gusto ni Mark. Thank you, Mark, and congratulations sa Fantastic Man. I know it's doing very well in the ratings. Thank you po. Ayan. That's every Saturday. Okay, thank you, Mark. Ito po ang dapat nyong abangan dahil taga Showbiz Central ka. Ang mga dapat tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Annabel Rama, magsasalita na tungkol sa hiwalayang Rufa Ilmaz. Totoo nga bang pumusta siyang isang taon lang tatagal ang kasal nila? May master list nga ba ng Eat Bulaga co-hosts na tatanggalin? Wawi de Guzman, naghihirap na at huwag bibitaw dahil after the break, kikilalanin ang mga pinakabatang ina sa showbiz at isisiwalat ang katotohanan sa likod ng sinikretong pagbubuntis at panganganak
ni Vanna Garcia. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay na nanonood dito sa Showbiz Central. Pero ngayon mga kapuso, maraming sa showbiz ang naging nanay at a young age. Pero sino nga ba ang pinakabata nang siya'y mabuntis? We have the information exclusive. Watch this. At 19, considered ka pa ring teenager. But at that age, hinarap ng 4 na babaeng itong isang bagong role, ang pagiging isang batang ina. 19 si Sharon Cuneta nang ipanganak niya si Casey with her then-husband Gabby Concepcion. It was also at this age na nagbunga ang pagsasama ni Yayo Aguila at William Martinez, and so did Pops Fernandez with her ex, Martin Rivera. Just like all these women, papaano hinarap ni Angelo De Leon ang mga chismis na nakapalibot sa pregnancy niya? Ay, Dedma, totoo naman yung iba. Yung first pregnancy, hindi ko tinago. Kung isa pa lang yan, preno muna tayo dyan, kapatid. Habang nagdedebu ang ibang 18-year-old girls, ang 3 babaeng ito ay nagdesisyon ng bumuo ng isang pamilya. Matapos mabuntis si Lizelle Martinez, nanahimik muna sila ni Albert sa US. Kasing edad din niyang naging ina sina Janice de Belen at Lani Mercado. 17 marks a whole new chapter sa buhay ng isang dalaga. At para sa mga artistang ito, tunay ngang nagsimula na sila ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Lotlot De Leon and Jackie Forster, Gina Alahar and Raven Villanueva became moms at 17. Paano nila tinanggap ang panibagong hamon sa kanila? May pagsisisi ba? Maraming pumapasok na alternative kung itutuloy o hindi, yung ganyan. But then, nanaig naman sa akin yung, kasalanan ko yung nangyari, hindi ba? So, napagkasunduan namin ni Michael na ituloy yun. Napalaki namin na mabuti ang aming anak, kaya tapos nakikita ko siya ngayon, magandang pakiramdam. Bago mag 3 months, wishing pa rin ako. So sabi ko sana baka di naman pumapit or mahulog na lang siya mag-isa. Parang feeling ko sana mawala na lang kasi di ba hindi ko namang parang bata pa ako noon. Ay mahirap na nga makahanap ng jowa, what more asawa. So I'm so happy nga na may anak na ako eh. At 16, maaari ka pang ituring na bata. Ngunit si Valerie Concepcion, sa edad na ito ay isa nang nag-aaruga ng kanyang beautiful baby. Tunay ngang hamon ito sa kanya and we wish her well. While marami sa kanila ay single moms, tunay naman nating napatunayan na against the odds, sila ay nanindigan para sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga anak. Sila ang mga batang ina ng showbiz. Dahil di biro ang mga pinagdaanan ninyo, inspirasyon kayo sa amin. Happy Mother's Day! Saludo po kami sa lahat ng mga nanay at saludo kami kay Miss Annabel Rama na nasa backstage na po ng Showbiz Central at handang-handa ng isabog ang kanyang mga saloobin tungkol sa hiwalayan ni Rufa at ni Ilmas. Pero eto po muna, isa namang showbiz secret. Ang nabigyang linaw na nag-iisang atrevida dito. Atrediva pala. Here's the full report. Hey guys, meron ba kayong kopya ng January 2006 issue ng FHM? Maniniwala ka ba na ang cover girl na ito na nag-uumapaw sa sex appeal nabuntis daw at nanganak na ng isang baby boy? Siya ang teen actress na si Vanna Garcia at noong April 26, isinilang niya raw ang isang bouncing baby boy sa Metropolitan Hospital. At ang rumored father, anak daw mismo ng may-ari ng nasabing ospital. Sosyal. Yan ang intrigang bibigyan linaw ngayong hapon ng inyong chismis hunter, Atrediva. Nauna nang lumabas ang balita noong May 9. Pinuntahan namin mismo ang ospital in question. Yes, akong nanganak si Vanna Garcia rin eh. Naalala ko na to, there was a very attractive lady that gave birth here sa Metropolitan. Kasi pag-attractive ka talagang marami nakakita eh. Ang chismis, isang linggo raw na na-confine si Vanna sa Metropolitan. Pero ang sabi ng aming source, 3 days. Katibayan dito ang hospital bill na nakapangalan daw sa isang Vanessa Lorraine, ang hinihinalang real name ng aktres, at ang kanyang address, Murphy, Cubao. Perfect coincidence dahil sa nasabing location din daw nakatira si Vanna. Nag-amount ang kanyang hospital bill sa mahigit kumulang 38,000 pesos. Pinatunayan din ng aming source na isinilang daw ni Vanna ang kanyang panganay through Lamaze Delivery.
Dahil malabo pa rin ang identity ng rumored father ng anak ni Vanna, tinanong ko si Dr. Tan kung totoong anak daw ito ng owner ng Metropolitan Hospital. Pero yung nagsama sa kanya rito na ama ng bata, yun ang kaibigan ng anak ng may-ari. Ng hospital? Oo, ng hospital. So hindi siya ama ng bata in any way, na kaibigan siya nung asawa ng pasyente. Ang pangalan daw ng kinakasama ni Vanna ay Louie, isang businessman in his early 30s. Inalam din namin ang ilang details about their relationship mula sa kanilang close friend na si Aiza Marquez. Yung galing siya sa States, kasama niya yung boyfriend niya. Kasi parang nagpapa-ano na yata siya, inaantay niya yata yung green card niya eh. Okay. So, kailangan niya na magstay ng ganun katagal. She's happy naman with her boyfriend na non-showbiz, Louie. Sobrang, I know kung gaano siya kasaya. Sobrang saya niya. Hindi naman porket nagpunta ng States yung tao buntis na yung tao. And if ever naman siguro, malamang alam ko yun. Hindi naman magdi-deny yun sa... Isang text message ang ipinadala ni Vanna sa kanyang handler na siya namang nakarating sa Showbiz Central. There's nothing that I can say, that's it. I was just busy with schooling. And now this school year, I'm gonna take some subjects again. Kung sakali man na naging mama si Vanna, aba, she's a hot and sexy mama. And if ever, happy Mother's Day, Vanna. Still on the lookout sa mga juicy showbiz news, abangan ang pagbabalik ng inyong Atri Diva. Paano ba yan, Vanna? Yung doktor na mismo ang nagsabi na nanganak ka. So, iko-contradict mo pa ba yun? Parang, what evidence pa do we need to have, di ba, Pia? Apparently, hindi pa napapanood kasi nung kaibigan niya yung Atra Diva report ni John. Baka she's watching the wrong show. Oo nga. Kaya kailangan nakatutok lagi sa Showbiz Central. If ever lang, kung mabuntis ka, tatago mo ba? Siyempre hindi. Diba? Pampamalita ko yun sa buong mundo. I think people have to go back to the notion na ang pagbubuntis is a blessing. Tsaka regardless kung sino pang ama niyan, di ba? It's always an asset at a liability na magkaanak. It's about the mother and her child. At all times, bahala na lang yung kung sino man yung daddy, kung worthy or not to retain in their lives. Diba? Pero the number one thing is, yung pregnancy, having a child is always considered a blessing no matter what happens. Pwede rin sabihin kapangalan lang ni Vanna, pero grabe naman coincidence, pareho pa rin address, di ba? Pero ang tanong, Dalian, nalalaman mo na ba kung sino si Vanna ngayon? Do I have to know her? Pero siguro naman kikilalanin na natin siya. Thank you, darling, for your... Kilalanin niya muna yung anak niya dapat. Yes. Okay. Thank you very much for your opinions. Pero eto po muna. Totoo nga bang merong master list ng tatanggalin na mga co-host sa Eat Bulaga? Sabi po ni Ray Pumaloy kanina, nararapat lamang daw na may matanggal na sa longest running noontime show. Yan po ang kailangan nyo tutukan sa pagbalik ng Showbiz Central. Ang mga dapat tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Annabel Rama magsasalita na tungkol sa hiwalayang Rufa Ilmaz. Ano ang reaksyon niya sa email ni Ilmaz? Mark Heras magsasalita na tungkol sa nakunang video ng pagkiss nila ni Raisa. May master list nga ba ng Eat Bulaga co-hosts na tatanggalin? Wawi de Guzman, naghihirap na? Noong May 6, nagtanghal ng Flores de Mayo ang Ladies' Choice sa Raha Sulaiman. Kulay pa lang ng mga magagarang gowns, talagang nakakabusog na. Bidang-bida ang ating ex-jury member na si June Lalin nang i-celebrate niya ang kanyang birthday with his celebrity friends and guests sa Bang Coffee Shop. Last May 7, nagkaroon ng successful at well-attended golf tournament ang McDonald's sa Cabuyao Golf Club, Laguna. Nagkaroon ng contract signing ang GSK at ang GMA Kapuso Foundation noong May 8. Naghahatid ng libreng serbisyo publiko simula pa noong 1996. Nag-launch si Luke Mijares ng kanyang new album entitled Pangako sa Hard Rock Cafe. Ito na ang much-awaited comeback niya at talagang nangangako si Luke ng marami pang R&B hits. Surely, iintayin ng mga fans mo yan, Luke. Huwag kayong magtaka if one by one hindi nyo na napapanood ang favorite host nyo ng Eat Bulaga. Isa-isa na raw kasing malalagas ang inyong Kadabar Kads.
The Unfortunate Ones kasama raw sa isang master list ng Eat Bulaga personalities na tatanggalin dahil daw sa isang major reformatting na pagdadaanan ng nasabing variety show. Sugar Mercado tops the list. Matapos mapalayas sa tinitirahang kondo, is it true na lubog na raw siya sa isang financial crisis dahil nawala na ang kanyang bread and butter hosting stint? Hindi naman po ako nag-aano na naghihirap po kami ngayon kasi yun nga po yung kinagandahan po na nagsimula ka muna sa mahirap eh. Kasi po, di ba, hindi ka po mahihirapan bumalik po sa paghihirap uli. Yun nga po, di ba, ang dami na po nagtanong sa akin dyan about Eat Bulaga. Ngayon po, sobrang busy nga po ako sa pangangampanya. Kaya sobrang dun po muna ako nag-ano tsaka mga show ko po sa gabi. Kaya hindi po muna ako nakakapasok sa Bulaga. Next is Ruby Rodriguez. Pero according to Tape Inc. Senior Vice President and COO Malucho Afagar, pumunta daw si Ruby ng US for a series of shows. Si Shara Soto naman, racket din daw ang reasons ng pansamantalang pag-alis. Hindi kasi nasa yata siya sa Vegas ngayon dahil parang may parang show sila doon. They're going to perform sa isang theater doon sa Vegas. So it's a good break for her kasi magandang oportunidad yun para sa kanya since mahilig din naman siya talagang kumanta. Kasama rin daw ang EB Babes, pero based on an earlier report, matagal pa raw mag-i-expire ang contract nila. Alternate pa rin daw sila ng sex bomb pagdating sa pagiging resident dancers. Mr. Pogi winners are also out. Ang paliwanag ni Miss Malu, semi-regulars lang daw sila ng show. Si Paolo Ballesteros mawawala na rin. Gagawin naman daw kasi siyang antagonist sa remake ng Shider na pagbibidahan ni Marky Shelo. Miss Malu also denied the issue. At dahil election period, hindi rin daw muna isasalang ang mga host na kumakandidato. In general, itinanggi ni Miss Malu na magre-reformat ang Eat Bulaga at ang regular changes sa show ay nakabase raw sa performance ng Bulaga sa ratings game. Alright, Ray. Lumitanya ka kanina. Dapat meron talagang matanggal para mag-reformat ang show para mas maging maganda. Sino sa palagay mo dapat? Hindi kasi ganito yan. Kumbaga, nung time ko kasi, di ba, meron akong sariling segment. Correct. So, nagtatrabaho ako, hindi ako nagpapakyut. That time, siguro na-realize na ng management, it's about time naman siguro na magkaroon ng kanya-kanyang responsibilidad yung kanilang mga talents. Though hindi ito official ha. Oo naman. Yung mga ganon. Kasi iba syempre nagpapakwit lang. Pag meron lang, kumbaga bulaga, nandun lang sila na hindi naman masyadong nakakatulong. No, nakakatulong pang parami, hindi ba? Pero syempre sinisweldohan ka, dapat magtrabaho ka ng todo. At saka uso ngayon, di ba, parang mabilis yung pacing dapat ng isang show. So kung madami kayo, medyo bumabagal. Oo, tsaka I believe na hindi na kinakailangang mag-reformat ng Eat Bulaga. Kasi nung una pa naman, di ba, may mga natatanggal na, may mga nawawala sa show, may mga nadadagdag. So hindi ko lang maintindihan kung bakit nagiging major issue to. Aba, syempre, Eat Bulaga, the longest running noontime show. Pero ang dami rin namang nawala before. Okay. Di ba? Sa ngayon, sa mga listahan na binanggit, sino sa palagay mo? Ang dapat tanggalin or pahingayin na muna? Siguro nabanggit na dun sa VTR, hindi ba? So katulad ni Paolo Ballesteros, kung hindi man siya matatanggal, okay lang, magaling naman siya mag-host. Pero dapat siguro it's about time na magkaroon na siya ng sarili niyang show or sarili segment. Show? Pwede siguro about lifestyle, mga okay. Or mga at si Sugar, parang di na yata daw babalik na. Si Sugar, mukhang hindi na siya babalik. May dalawa naman na siyang show, di ba? Yung H3O. Tsaka may problema kasi si Sugar sa family na dapat, sorry pero dapat talagang ayusin muna niya. Kawawa naman yung bata kasi nagtatrabaho siya ng todo tapos hindi niya na-enjoy. So hindi naman kawalan, katulad ng sinabi sa akin ng isang reliable source ko na dapat at this time matuto na rin si Sugar na tumay sarili niyang paa na hindi niya kinakailangan suportahan
all throughout yung kanyang pamilya. Kasi kawawa naman yung bata. Gusto ko yan. Kaya Sugar, dapat itaktak mo ang pamilya mo para mag-ayos-ayos muna, para meron kang peace of mind. Correct. Tapos at saka kung may matatanggal man, tama ba ako, Ray? Alam nyo, uso yan talaga. Ganun talaga, trabaho to. Oo, there's life after Eat Bulaga. Ang dami-daming show sa GMA7. Correct. At saka alam naman natin mga artista, ito trabaho to, this will never last. Oo, diba? at saka nakatulong sa kalang Eat Bulaga. Huwag naman yung forever. Ang dapat lang naman maano dyan talaga na kapag ka Eat Bulaga, eto lang, Tito Vic and Joey. Yun na. Hindi ba? At hindi dapat matanggal. Hindi po totoo matatanggal si Pia dahil mawawala ng kilig sa Eat Bulaga. Oo nga may mga umaapila kasi si Pia daw dapat bawasan lang siya dahil araw-araw daw nakikita. Hindi, dapat nga araw-araw siya dapat dagdagan ng kilig, di ba? Kasi baka next year kakasal na rin yan. Eto na, speaking of kasal, ito Ray ay tinawag na Journey to Love. Ayan, ang kasal ni Rufa at Ilmas. Pero sad to say mga kapuso, natulad din ito sa ibang mga showbiz marriages ang kanilang pagsasama. Narito po. May 11, 1999 nang magkakilala sa France si Rufa Gutierrez na noon ay busy sa kanyang Hollywood hosting career at si Ilmas Bektas, isang erederong galing sa prominenteng Turkish family. My gosh, the first day he met me, I already said I love you. Can you be my girlfriend? I said, God, you're so fast. Can I think about this first? Theirs was a fairy tale love story. March 25, 2003, 3 taon matapos ang fateful meeting, kinasal sina Rufa at Ilmas dito sa Manila. It was one of the grandest weddings in showbiz history. Hindi may tatanggi ang pagmamahalan ng dalawa kahit magkaiba ang kultura at relihiyon. I will save you. I will love you for forever. I love you so much. I will be here to comfort you in times of difficulty and share in your times of happiness. I love you. She's gifted me most beautiful gift in the earth. This 2 little shoes. Iniwan ni Rufa ang Hollywood career niya at tumira sa Istanbul. Sa isang interview ng Yes Magazine noong 2004, Rufa was certain she made the right choice. I really couldn't ask for anybody else. I couldn't ask for anything more. And divorce is never an option. This is the life that we chose and we're gonna be together till the day we die. The couple was blessed with 2 beautiful kids, Lorene and Venice. After, the fairy tale marriage comes to a bitter end. Nag-decide ang dalawang maghiwalay na. Ano ang dahilan? Sino nga ba ang may kasalanan? Ang controversial statement ni Ilmas at ang panig ng ina ni Rufa na si Annabel Rama. Abangan mamaya. Ang mga dapat tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Wawi de Guzman naghihirap na kaya nagbenta ng sasakyan pero tinakbuhan pa ng buyer. At Martin Rivera, umaming nagbenta ng sasakyan dahil nagipit sa Las Vegas. Nasa Showbiz Central ang kanyang pahayag. Welcome back on Showbiz Central mga kapuso. This week lumabas ang iba't ibang issue tungkol sa di umano'y paghihirap ni Martin Rivera sa Las Vegas. Showbiz Central tracked him down all the way in Nevada at ito ang kanyang tinext sa amin. Yes, I did have to sell some belongings. My producer has all of a sudden disappeared. I decided to sell a watch or 2 that I won't miss and a car just until a new investor or producer comes along. It's really not a big deal for me. Well, we here at Showbiz Central, Martin, we salute you for being so passionate in following your dreams. Pero mga kapuso, how true na ang dream life daw ni Wawi de Guzman ay unti-unti nang naglalaho dahil naghihirap na raw ito. We have the full report. Let's watch this. Aminado si Wawi de Guzman na hirap siya sa pera ngayon. Kaya nagdesisyon siyang lumapit sa radio show ng talent manager na si Alfie Lorenzo para humingi ng tulong. Ngayon siguro na-feel na niya, wala siyang kinikita. Punta sa radio program ko, sinabi niya, nagpaparamdam po, gusto ko nang bumalik sa showbiz. Kasama sa mga hinihinging tulong ni Wawi ang panlolokong naranasan niya nang magdesisyon siyang pasukin at makisosyo sa isang buy and sell business last December.
Kasi ang deal namin is isang light Ace and 80,000. Nung time na kinuha ko na yung light Ace, may 50,000 siyang pinresent sa akin. Sabi ko, o sige po tita, in good faith, ganito na lang gagawin ko. Kunin ko yung 30,000, tapos iwan ko po sa inyo yung 20. Kunin ko na lang po pag yung papers ng pickup ayos na. Pumayag siya. Looks like a nice deal, pero hindi natupad ang kasunduan nila dahil puro pangako raw ang ibinigay ng mga ito sa kanya nang singilin na ni Wawin ang balanseng na pag-usapan nila. Hanggang sa tinawagan ko siya, tita, ano po ba talaga? Magbabayad po ba talaga kayo o hindi? Kasi kung hindi po, ididimanda ko po kayo. Matapos mga akong magbabayad na, binigyan sila ulit ng isa pang pagkakataon ni Wawi. Last text niya, April 30, isa-settle niya na daw. And kaso nung 30, nung tumawag na ako, sabi niya nga sa akin, may problema daw siya, nasa Marilao, Bulacan daw siya, may sinisingil siya na hindi nagbabayad sa kanya. Sabi ko, paano yan tita? Nakakasawa na kasi palaging ganyan na lang nirarasyon niyo sa akin, parang wala na akong tiwala sa inyo. Hindi anak, bigyan mo lang ako ng isang araw, tomorrow. Tapos yun na, pagtawag ko nung kinabukasan, pag ring lang ng ring ng ring. Tapos pag nag-off na, pag tinawagan ko siya, naka-off na yung telepono niya. Pero hindi pa naman daw isinasara ni Wawi ang pintuan niya sa maayos na negosasyon. Ang gusto ko lang, humarap siya ng harapan sa akin si Tita Cynthia and explain niya yung side niya kung bakit hindi niya mabayaran ng maayos and kung bakit umabot ng ganito katagal. Hindi naman itinanggi ni Wawi na hirap siya ngayon financially dahil dito. Pero hindi naman daw totoo ang mga nabalitang gusgusin at naghihirap na siya ngayon. Sinagot din ni Wawi ang ilang tawag na natanggap ng Showbiz Central na baon na raw siya sa utang ngayon sa mga kapitbahay niya. Wala akong inuutangan sa kapitbahay ko. Kung may inuutangan man ako, bakit hindi sila lumabas? Demanda nila ako, pwede naman ganun, di ba? Pagdating sa negosyo, kailangan talagang sigurista ka. And Wawi sure learned this lesson the hard way. Ang natutunan ko lang is dapat talaga naka-black and white lahat pagdating sa business. Pag business, business is business. Nang makontak ng Showbiz Central ang panig ng buyer ni Wawi de Guzman, sinabi ng mga ito na bayaran na raw nila ng 20,000 sa 24,000 pesos na nalalabing utang nila kay Wawi. Bagay na kinumpirma naman ng dating mati ni Idol kagabi. Pinagdadasal kita, Wawi. Kaibigan ko yan si Wawi. Kaya mo yan. Good luck. You are very talented. I just hope and pray that producers would get Wawi kasi mahusay na actor. Basta naman mahusay talaga at may talent, kahit kailan naman hindi ka malalaos or mawawala ng trabaho. Totoo yan. Alam mo, parang nung bino-voice over ko yan naiiyak ako kasi parang it could happen to any of us na mga artista. Yeah. And speaking of pag-iyak, nasa dressing room na po, nasa backstage na po ng Showbiz Central, si Miss Annabel Rama, kasalukuyan siyang umiiyak dahil kung di ako nagkakamali nakarating na sa kanya ang mga sinasabi ni Rufa sa kabilang istasyon tungkol sa isyong hiwalayan na ito. At saka napaka-timing naman, John, that this should happen to Annabel Rama on Mother's Day. Correct, diba? Napakahirap para sa isang ina na makita ang kanyang anak na umiiyak at makikipaghiwalay sa kanyang asawa. It's the first marriage in their family and I'm sure Tita Annabel is just as disappointed as the people in the marriage themselves. Correct ka, at syempre, di ba si Rufa ang kaisa-isahan niyang anak na babae. Kaya siguro talagang alam mo naman natin na pagdating kay Rufa, very sensitive si Tita Annabel pag pinag-uusapan si Rufa. At ito lang, Pia, may mga kaibigan lang akong babae na mga may bahay na rin. At tinatanong nila ako at nagninilay-nilay sila kung bakit daw si Rufa, ang babae daw pag kinakasal, dapat maging priority mo na ang iyong pamilya at ang iyong asawa. Bakit parang ang dating kasi sa mga kababayan natin na nanonood ng mga misis, syempre tayo mga Pilipino, di ba meron tayong tradisyon na ang babae kapag nagpakasal na, kailangan mo nang ang gawin mong priority ang pamilya mo, ang asawa at mga anak. Well, that's the norm, no? Yan yung parang patriarchal view on marriage na kapag kinasal ka na, you have to drop everything, drop your whole life, your
career, your friends, just so you can concentrate on your marriage. Tama rin naman that you have to concentrate on your marriage, pero moderno na ngayon eh. Kailangan both income earners ang husband at ang wife para lang mabuhay. Diba? May point ka dyan. Kaya naman po, narito po, panoodin ninyo. Divorce is never an option. This is the life that we chose and we're gonna be together till the day we die. June last year nang mag-celebrate ng birthday si Rufa dito sa Pilipinas. Hindi nakapunta si Ilmas dahil busy raw ito sa pag-aasikaso ng business niya sa Istanbul. Dito rin nagpasko si Rufa kasama ng kanyang 2 anak and the rest of the Gutierrezes. This time nakarating naman si Ilmas to celebrate with his family. Pero a week after ay umalis rin ito. Si Rufa naman ay hindi na nakabalik pa ng Istanbul. Dahil dito naglabasan ng balita na kaya raw napahaba ang stay rito ng aktres ay dahil problemado na ito sa marriage nila ni Ilmas. Rufa waved off all the rumors. Ang sabi niya sadyang marami lang daw offer sa kanya rito na hindi niya tatanggihan. Maging ang mga entry ni Rufa sa blog niya sa PEP ay wala ni anumang indikasyong may problema ang pagsasama nila ni Ilmas. Pero May 8 sa artikulo ni Ricky Lo, ang gumandera. Hiwalay na nga ang dalawa at nasa proseso na ng pagfa-file ng annulment. Cultural differences ang umano'y dahilan ng paghihiwalay nila. Pero maraming issue ang nagsulputan sa pag-amin na ito ni Rufa. May nasulat na babae raw ang dahilan. May nagsabi namang matindi raw kasi kung mag-away ang mag-asawa na umaabot sa puntong wala na raw respeto ang dalawa sa isa't isa. May balitang ayaw raw kasi talaga ni Ilmas na pagtrabahuhin at bumalik sa showbiz ang asawa. At ang pinakamatindi, sa 4 na taon ay naging battered wife daw si Rufa. Ilmas released an official statement na naglalaman ng nakakagulat na detalye tungkol sa damdamin nito sa paghiwalay nila ni Rufa. At revelasyon tungkol sa pamilya ng kanyang asawa. Ang controversial statement ni Ilmas at ang pahayag ni Annabel Rama, abangan. Alright, nababalik po ang Showbiz Central. Kasama pa rin po natin ang ating mga central juries. Sophia, Raymond, juries. Anong masasabi ninyo, ang komento ninyo, ang opinion ninyo tungkol sa hiwalayang Rufa at Ilmas? Tito Mario. Sa palagay ko, no, si Rufa talagang gusto niya yung ginagawa niya. I remember the last time I talked to her, she was telling me na show business is my passion. I really love my work. Kaya paulit-ulit niyang binabalikan itong trabaho niya dito kasi gusto niya talaga yung ginagawa niya eh. So, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil nga hindi siya mapagbigyan ni Ilmas dun sa kagustuhan niya na i-cultivate yung career niya dito. Eh, ang gusto ni Ilmas, bumalik na siya kagad dun sa Istanbul. And I remember she was telling me na gusto nga ni Ilmas magpunta rito para sunduin siya at saka yung mga anak niya. Eh, ang nangyari nga, ayun na inabutan na sila ng separation. What I can say is that there are a lot of good marital counselors. Kung gusto talaga sila, serious na talaga sila na i-save yung relationship nila, pwede nilang i-konsulta ito sa isang mahusay na marital counselor at matutulungan sila ng gusto. Let's ask a woman's opinion, Dolly Ann. O kasi hiwalay din ako, no? So alam ko it's not really easy yung pwedeng sabihin cause yun pero hindi mo alam effect pala yun. So minsan mahirap mag-draw in demarcation like ano talaga ang punot dulo. Pero sinasabi naman nila mahal pa daw nilang isa't isa. So kung wala na, kung may love pa, maaring respect o trust ang nawala. Dolly, would you choose career over your marriage? Depends who I'm married to. But yung first, siguro career. We all have our reasons. Eh. So case to case talaga yan. Ray, did you see this coming? Naisip ko na rin kasi yung madalas na pabalik-balik dito ni Rufa sa Pilipinas tapos nagtatagal nga siya dito. Alam ko na may problema. Though nung in-interview namin siya, hindi niya sinasabi sa amin kung bakit nandito siya sa Pilipinas, kung anong rason ba't pabalik-balik siya. Alam na namin na meron. Ang nakakalungkot lang kasi nadadamay ang pamilya ni Rufa, na biniblame si Tita Annabel. Eh nakikita naman natin na may trabaho si Tita Annabel, ang dami-dami niyang talents, nagbebenta siya ng alahas to the point na nagpuproduce siya ng show, siya mismo yung nagbebenta ng tickets sa mga kaibigan niya. So napaka-unfair. Before, alam kong ayaw, kasi nakausap ko na rin si Tita Annabel bago sila nagpakasal. Before talagang ayaw ni Tita Annabel kay Ilmas kasi nga Muslim.
yun ang connotation kasi pag sa Muslim ba maraming asawa. Pero nung nakita niya naman na desidido naman si Rufa, 'di ba, na ipagpatuloy itong marriage na to, siya mismo ang proprotekta. Kasi noon bago nagpakasal si Rufa at si Ilmas, madalas silang mag-away. Kinukwento na rin naman ni Rufa selos at kung ano maliliit na bagay. So, sabi nga ni Tita Annabelle before, naku, kung palagi kayo nag-aaway na ganyan, dapat hindi kayo magpakasal. Pero syempre, nanaigang love for each other. So, kaya nga, nung kinasal na sila at nagsama, sinusuportahan talaga ng pamilya ni Rufa yung kasal nila. So, napaka-unfair. Okay, salamat sa ating central jury. Tama yung sinasabi ni Ray. Parang hindi naman nagkulang si Rufa sa sa pakikitungo or sa pakikisama dun sa naging buhay niya as Mrs. Ilmas Bectas in Turkey. What can you say, Mon? Yes, I have to agree that she did give up a lot to be in Turkey, and I think it's also right na yun nga, unfair na si Mami yung isa sa mga biniblame dun sa statement ni Ilmas, because honestly speaking, nung nasa Turkey kami, you know, she didn't say anything bad or anything at all about Ilmas na negative. So parang it came to me as a shock also. Alright. So punto por punto po natin alamin kung ano ba ang laman ng mga pahayag na yan ni Ilmas. Narito po ang detalye. The public opinion of Philippines. I had made one of the two most important decisions in human life on the date of March 25, 2003. And I married Rufa Gutierrez. And I owe to my wife's father, who has been supporting this excellent start. In my own life, I followed the lead of this respectful man, who has all the characteristics and ethics of behaving decently. On the date of May 8, 2007, I was obliged to give the second most important decision in human life: divorce. Unfortunately, the cause of this decision was one again my wife's close relations and one materialistic relative of her who take advantage over my wife and who have poor conscience and honor. Having an affair with another person is definitely not included among the reasons. I have always been faithful during the relation I had with my wife. When I was 22 years old, I met her. Loved her with all my heart for 7 years. I had departed many of my principles for her, and we got married. Leaving my beloved ones after having 2 great children due to such ridiculous reasons cannot be discussed. Apart from the love of God I have in my heart, there is not any love I feel, but the love and affection I have for Rufaya and our children. However, only my honor and pride are above my affection for my family, my love and everything I know. I prefer living a chivalrous but difficult short life instead of living a famed but dishonored life full of earthly goods of the pompous world. As I respect visions of everybody, I request the respect of others. The divorce decision is an ultimatum to my wife. This is not a result, but a decision. And I wished this could be considered as an ultimatum, and existing problems and umbrages could be settled in cooperation within the family members. However, her family and close relations made the situation even worse instead of being constructive. Rufa is unable to show enough attention to her family due to her own professional career and profession. And she extended her stay in Philippines without my consent are the only causes of our decision for getting divorced. Subsequently, a series of mutual negative psychological and physical violence and suppression events experienced brought the busting up of this happy family. Rufa consciously and willingly laid the ground for the beginning of this decline with the support of her family and without feeling the need of soul searching. However, my innocent daughters aged 2 and 3 are under a heavy burden due to meaningless decisions taken in eagerness for fame without making soul searching and, in my opinion,
This is not fair. I would like to remind that those children are not eager for fame or money. The most important wish of a child is seeing parents together who have brought him or her into this world without asking the child. On her announcement, Rufa mentioned the cultural differences and put forward it as an excuse. This is strange. Moreover, the fact that she has noticed the cultural difference after 7 years is even stranger. Love and truth do not have one religion, language, and culture. I share all my views with Turkish and Philippines media in public because I want to explain the seemingly fabulous worlds of fame are actually very dark, and their price is nothing but destruction and sadness. First of all to my own children, and then to Turkish and Philippines community. Finally, when it comes to getting divorced with Rufa, arrangements to be made once we give our final positive or negative decisions as two civilized individuals shall be carried out by our attorneys. I assure you that I will do my best so that I can protect this home for the sake of my children. I call for praise of individuals respecting the family concept so that I can protect this home. Regardless of all negative aspects of life, I will never forget your hospitality towards me and your smiles I'd experienced for 7 years. Philippines shall always live in my heart as my second fatherland. Yours faithfully, Yilmaz Bectas. At kasama na po natin sa studio dito po sa Showbiz Central Live si Miss Annabel Rama. Tita Annabel. Good afternoon at binabati ko lahat ng nanood ngayon sa atin. Happy Mother's Day, Tita Annabel. Yes, thank you, first Pia. of all. Nakita niyo po yung mga pahayag ni Yilmaz Bectas. Nakita ko. Anong naging reaksyon mo, Tita Annabel, nung lumabas yan sa telebisyon kahapon? Actually, hindi ko napanood kahapon kasi nasa kampanya ako ni Goma. Kaya marami lang nag-text sa akin kung ano lang reaction ko. Wala akong reaction. Ngayon ko lang siya napanood. Ngayon lang. Tita Annabel, dun po sa isa sa mga pahayag ni Yilmaz Bectas, meron siyang ibine-blame na isang materialist relative na naging sanhi daw ng pagkakahiwalay nila ni Rufa. At ang gusto ko pong tanungin sa inyo, kung kayo po ba yon? Bago niyo po sagutin yan, magbabalik po ang Showbiz Central. Diyan lang po kayo. Kasama po natin sa Showbiz Central Live si Miss Annabel Rama. At Tita Annabel, before nag-gap, tinanong po kita, dun po sa sinabi ni Yilmaz Bectas, ang kanyang itinuturong dahilan or isa sa mga sanhi kung bakit sila nagkahiwalay ay isang materialist relative ni Rufa. At ang tinanong ko sa'yo, is that you? Obvious naman, Pia. Ako na yung pinapatamaan doon, ano? Hindi ako sa mukhang pera. Siyempre, wala namang nanay mangarap na ang anak nila mapangasawa ng isang lalaki walang trabaho. Mga kumbaga, patay gutom PG, di ba? Lahat mga nanay, Pia, gusto nating ang ating anak mapangasawa ng magandang hanap buhay, yung lalaki, at saka yung lahat ng luho ni Rufa mabibigay man lang sa kanya. Kaya nagagalit na sa akin si Yilmaz kasi lately, parang gusto lang magbalikan ni Rufa ang dalawa. Sa totoo lang ako tagang kumukontra. Ayaw ko talaga bumalik si Rufa sa kanya. For 1 month yan, miserable yung buhay namin sa bahay. Iyak ang gabi-gabi. Si Rufa iyak gabi-gabi kasi every time, tuwing umaga, Mami, I'm leaving tonight. Nagwawala na naman ako. Sabi ko, Rufa, hindi ka kailangan bumalik sa Istanbul, alam mo yan. Kasi kami dalawa lang ni Rufa nakakaalam ang reason bakit ayaw ko siyang payagang bumalik sa Istanbul. May isang time na pinipilit siya ni Yilmaz pumunta ng airport. Nandun ako sa bahay ni Rufa. Sabi ko sa kanya, Rufa, magwawala ako sa airport pag ikaw aalis. At saka sabi ko, ayaw ko kitang umalis. Ayaw ko nang bumalik ka sa Istanbul. Sabi niya, baka daw pwede daw magbagong buhay, magbagong ganyan, give a chance, you know. Sabi ko, sa nangyari sa iyo, Rufa, sa Istanbul, na pumunta ka na dito, ba't ka pa kailangan bumalik? Sabi ko, huwag ka nang bumalik. Nagkataon si Yilmaz, tumatawag kay Rufa, inaaway yata si Rufa, ganon. Sabi ko kay Yilmaz, I don't want Rufa to leave Philippines. I would like Rufa to live here. Alam mo, Pia, sayang eh.
sa nangyari kay Rufa, nalungkot ako. Talagang umiyak ako na maghiwalay sila. Ako nabibigla, hindi ko alam ang desisyon ni Rufa. Pagising ko sa umaga, nasa dyaryo na siya. Pero matagal ng plano ni Rufa makipaghiwalay. Pero hindi talagang hiwalay na tuloy-tuloy na. Parang puro plano lang. Pero nabigla ako sa desisyon niya. Kaya sabi ko, nag-decide ka na Rufa, nilabas mo na sa ng dyaryo. Panindigan mo na yan. Tutok mo na dyan. Huwag ka na bumalik sa kanya, sabi ko. Nalungkot ako, Pia, dahil sa mga bata, maliit pa sila. At saka, maganda yung pagsasama naman nila for a while, no? Nakikita ko naman talaga na si Ilmas, good provider, good husband, walang problema sa Rufa. Si Rufa, doon sa States, o sa Istanbul, walang trabaho. Kung gano'n, Tita Annabel, ano yung naging problema? At bakit ayaw mo siyang pabalikin sa Istanbul? If Di ba, Ilmas is a good husband and a good kasasabi ko lang sa'yo, yung nangyari kay Rufa doon, kami lang dalawa nakakalam. Kaya ayaw ko siyang pabalikin doon. Alam ni Rufa yan. Ayaw ko talaga. Sabi ko, Rufa, pag bumalik ka doon sa Istanbul, sabihin, pinapatay mo na yung sarili mong nanay. Sabi ko. So for 7 years ako umiiyak, Pia. Hindi lang alam na lahat ng tao, kala matari ako. Umiyak ako kay Rufa kasi yung away nila, yung away nila grabe. Di ba noon pa naman si Rufa, nung pinakalala sa akin si Ilmas sa bahay, umpisa pa lang ayaw kay Ilmas. Una-una, narinig ko lang Istanbul, Turkey. Wala ba, nasa mapa ba yan, Rufa yan? Nakakatakot naman yung pangalan Istanbul, Turkey. Dumating pa si Ilma sa bahay namin, pinakalala ni Rufa sa akin. Para siyang pipi, walang alam. Pag natanong ko sa kanya, may taga-translate na tao sa Rufa, paano mo ipakilala sa akin yung taong yan na maging boyfriend, maging asawa mo? Hindi ka nagsasalita ng English, puro lang Turkey. Sabi ko, paano kami magkasundo dalawa? Paano ko siya i-interviewin? So, umpisa pa lang ayaw ko talaga kay Ilmas. Tita Annabel. Noong kinasal na sila, natuto na ako mahalin si Ilmas. Kasi mabait naman. Si Ilmas, pag hindi met ang ulo, masarap kausap, mabait. And yet, Tita, meron siyang minention sa kanyang sinabi kahapon na mutual psychological and physical violence na nangyayari sa kanilang samahan. Dapat yan, Pia, si Rufa ang sasagot niyan. Kasi una-una, hindi naman ako kasama ni Rufa. May sarili naman siyang, sabihin, wala ko dun sa Istanbul. She never told you anything like that, Tita Annabel? So, mapagmamahal kasi ni Ilmas kay Rufa at takot siya magwawala din siguro ako. Kaya wala siyang sinasabi sa akin. Pero sa salita ni Ilmas, siya lang umamin na gano'n nangyari nga. Kaya siguro gano'n nangyari. Kaya ayaw ko siyang payagang umuwi ng Istanbul. Did you ever see Rufa unhappy, Tita Annabel? During the 4 years of their marriage, nagpunta ba siya sa'yo at nag-confess na hindi talaga ako masaya, Mami? Every time tawag sa akin si Rufa sa gabi, hindi na ako makakatulog kasi umiiyak siya. Sabi ko, Mami, I want to go back there. Sabi ko, Rufa, anytime, pumunta ka na dito. Kung hindi ka na happy sa pagsasama ni Ilmas, huwag mo nang pilitin. Bumalik ka na dito, sabi ko sa kanya, magbagong buhay ka na dito at wala mang problema mga anak mo, itong parents mo. Alam mo, Pia, sa nangyari ngayon, ako ang pinakamasayang mother sa buong mundo. Kasi una-una, kompletong family namin, mayroon pa akong apo, at saka ang saya-saya ko ngayon. Hindi masaya sa naghiwalay sila. Masaya ako dahil makasama ulit ang pamilya namin, buo kami. At saka, alam mo si Rufa, hindi naman yung sinasabi ni Ilmas na fame and power na kaya umuwi si Rufa sa Pilipinas. Hindi ganun ang anak ko eh. Kasi bago niya pinakasalan si Rufa, marami ng pera si Rufa, marami nang naipon yan. At saka marami siyang give up professionally. Oo nga. Ako nga nalugi na walang commission ko. Nung huminto siya ng 3 years o 4 years. Di ba? Sabihin, hindi siya mukhang pera. Nagkataon lang talaga si Rufa, napakaswerte. Every time uwi sa Pilipinas, marami talagang offer. Marami talagang offer sa kanyang trabaho. Tinatanggap naman ni Rufa yung trabaho naman niya, wala mang problema siguro. Yun nga, sinasabi ni Ilmas, tama yun na hindi siya nagpaalam na magtatrabaho siya dito. Totoo po yun? Totoo yun, hindi siya nagpaalam kayo. Nagpaalam siya, pero siguro, yung pag-extend niyang ganun katagal na, siguro hindi na alam ni Ilmas yun. Sinabi at the same time, Tita Annabel, ni Ilmas, na yung binigay na dahilan ni Rufa na cultural differences is strange daw, according to him. Kung bakit yun ang isasabihing dahilan ni Rufa after 7 years na magkakilala silang dalawa, ngayon pa siya magsasite ng cultural differences. Ang pagkaalam ko dyan sa meaning na yan, Pia, when in fact, Rufa embraced the Islam religion, nagpaka-Muslim siya, ano pong cultural differences yung sinasabi ni Ilmas? Hindi si Ilmas, si Rufa nang sasabi noon. Ay, ano po yung sinasabing
Ang pagkaintindi ko kasi, Pia, sa cultural differences, iba talaga ang culture na doon sa Istanbul. Una-una, ang babae kailangan sa bahay lang, at saka ang babae nag-alaga lang ng bata, hindi pwedeng magsuot ng mga sexing damit. Ibig sabihin, hindi kasi buhay ni Rufa ng ganyan eh. Nagtitiis na nga si Rufa for so many years eh. Pero hindi ko alam ano nangyari sa along the way na bigla na lang si Rufa umuwi sa Pilipinas na ayaw na bumalik doon. Ayaw na niya bumalik sa Istanbul. Sabi ko nga sa kanya, Rufa, panindigan mo yung sinasabi mo, ayaw mo nang bumalik. So it's not about her newfound career here, Tita Annabel? Hindi. Hindi niya pinagpapalit yung career niya over family life sa Istanbul? Dapat noon pa, Hollywood career yun, Day. Dollar income ni Rufa doon at saka napakasikat na doon sa trabaho niya. Dapat noon pa siya nag-ano, di ba? Ginipap niya lahat dahil dyan eh. Hindi naman kami mukhang pera, Pia eh. Ako, sometimes lang, no, ako mukhang pera. Siyempre, natural sa nanay yan. Gusto nating anak namin na mag-asawa ng mayroon din kaya. Pero right now, naintindihan ko eh, hindi pala pera lang ang reason. Tita Annabel, hindi sa pera lang parang rason ngayon. Sa nangyari kay Rufa ngayon, ayoko ng pera. Di bali nang umuwi siya sa akin na wala siya nakuha kay Ilmas kasi marami siyang naiwan ng alahas, mga damit niya kasi 2 maleta lang dala-dala dito eh. Ang dami niya naiwan ng kayamanan kay Ilmas. Sabi ko, kalimutan mo na lahat, Rufa, yan. Importante, nandito ka na. Sabi ko sa kanya. Kaya for me right now, hindi importante yung pera. Importante sa akin, ang freedom ni Rufa. Siguro pati si Rufa, nakita mo siya, happy-happy siya ngayon. Siguro yung mga pains na ginagawa niya araw-araw, iyak siyang iyak na wala na lahat-lahat yun. Biro mo, araw-araw siya umiyak sa akin sa telepono, gabi-gabi. Anong klase pagsasama, Rufa, yan? Gabi-gabi ka umiyak. Ano ba nangyari sa'yo? Umuwi ka na lang dito. May bali-balita po, Tita Annabel, na pupunta dito si Ilmas to settle this tomorrow? Hindi matutuloy yun, Dong. Hindi matutuloy. Dapat sana, for 1 month, talagang pupunta si Ilmas dito. Dahil nga, ang reason ni Rufa, hindi siya makapunta Istanbul dahil walang flight. Kasi tinawagan ko yung agency eh. Sabi ko, hoy, huwag nyo i-book si Rufa dyan ha. Sabi ko, nasa akin yung passport na, hindi makaalis yan. Kaya huwag kayo mag-waste ng time mag-i-book si Rufa. So, sabi niya kay Ilmas, walang booking, wala lahat. Ang ginawa ni Ilmas, nagpadala ng ticket dito. May booking pala. So sabi hindi na booking na si Rufa na hindi pala totoo yung wala siyang hindi siya makaalis, wala siyang booking. Sabi ni Ilmas, I'll be there tomorrow with my father, with my family to pick upin sila Rufa at saka anak niya. Sabi ko, Rufa, hindi ako haharap sa kanya, pati daddy mo. Pag pumunta yan dito, Rufa, harapin mo, mag-ayos kayong dalawa. Ngayon, ang decision mo, sasama ka ba kay Ilmas o hindi? Pag hindi ka sasama kay Ilmas, pupunta niya dito, prangkahan mo na siya na hindi ka sasama sa kanya. Huwag mo i-waste ang time nila, yung ticket nila, yung nila na pupunta-punta pa dito, hindi ka naman pala sasama. So sabi ko tell the truth na hindi ka sasama. So nag-uusap naman sila. Tapos the other day, papunta na naman dito. Kasi si Rufa kasi urong sulong yan kaya ako tatakot kay Rufa. Bakit? Araw-araw kausap si Ilmas telepono, kagabi kausap na naman niya. Sabi ko, anong klaseng hiwalay yan? Nakausap mo sa telepono. Sabi niya, Mami, dahil sa mga bata, mag-kausap kami. Sabi ko, Rufa, nag-change ka nga ng number para hindi ka makontak ni Ilmas. Ikaw rin pala nagbibigay sa kanya. Ibig sabihin, mahal pa rin niya hanggang ngayon si Ilmas. Kaya sabi ko, Rufa, pag gagawin mo yan pagbalik kay Ilmas, sabi ko, alam mo, Rufa, nagkasakit ako dahil sa'yo. Alam niya, may sakit ako eh. Tumaas ang kolesterol ko, ang high blood ko, lahat-lahat. Kasi, pag nalungkot si Rufa, nalungkot ako as a mother, Pia. Napakahirap yung anak mo na sa ibang bansa, no? Napakahirap. Iba, tsaka ang bansa pa na wala man lang siyang kakampi doon. Walang Philippine Embassy doon. Paano kung katay-katay siya doon? Ano mangyari sa amin dito, di ba? Tita Annabel, hindi lang po ikaw sa mga Gutierrez ang nakausap namin tungkol dito. Pati po si Tito Eddie Gutierrez ay nakausap namin na isang tao na sinabi na binanggit ni Ilmas is very important to his life. Ito po ang naging pahayag niya. Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng Showbiz Central and more from Tita Annabel. Dyan lang po kayo. Dalawang best friends ni Rufa ang nagsalita na rin tungkol sa Rufa-Yilmaz breakup. I didn't know that it was going to lead to this. And especially so soon. Let's just try to understand her. Let's not judge her or judge Ilmaz or the whole family for that matter. Rufa, I just want you to know that we're here for you.
there's no need to pretend that you're okay. You're a strong girl, but you're not going through this alone. Only God knows kung ano talaga yung nangyayari sa kanila. It's between the two of them na lang siguro. To Rufi, I just want you to know that I'm here for you. I just wanted to remind you that, syempre, you also have to think of your two lovely children. May mensahe rin ng mag-amang Eddie at Richard Gutierrez para kay Rufa. Ate, you're a great mom. Kung ano man yung pinagdadaanan ni ate, napag-usapan na namin yun ng buong pamilya. Kung ano man maging desisyon niya, we will support her. Alam mo, Rufa, life goes on. Whatever happens, basta ako, mahal kita, and I'll support you in every way that I can. I love you, Rufa. Face what you have to face, and I know that you're a strong person. Happy Mother's Day to you too, Rufa. Tamang-tama po, Tita Annabel, si Tito Eddie po ang huling nagbigay ng mensahe kay Rufa. We all know, Tita Annabel, kung anong mga klaseng sakripisyo ang ginawa mo na pansarili para lang mapagpatuloy ang marriage ninyo ni Tito Eddie Gutierrez during your time. You had to give up your career, and yet, now that Rufa is experiencing the same thing, Tita Annabel, bakit hindi mo nai-advise sa kanya to do the same kind of sacrifices you had to make just to keep your family together? Kaya nga umabot silang 7 years eh. Ako nga pong maghiwalay silang dalawa noon pa. Kasi every time mag-away sila, kasi ang relation kasi ni Rufa sa Ilmas, puro away. Di ba na, mahirap yung puro away, puro selos. Kasi si Ilmas napakasiloso talagang tao. Sobrang seloso talaga yan. So, noon pa, talagang gumawa ko ng paraan ko, Rufa, advisean ko siya na sayang naman, chu. Kaya nagtatagal nga sila dahil nga sa advice ko. Ngayon talagang, this time talaga, umalis si Rufa sa Istanbul, talagang ako na mismo magsasabi sa kanya na, Rufa, itigil mo na lahat. Magdesisyon ka na. Nagdesisyon siya ngayon. Ngayon, nagdesisyon na siya na ayaw na niya. Ipagpatuloy mo na. Lagyan mo ng tuldok. Huwag ka nang bumalik doon kasi hindi ko na matanggap yung mga sinasabi sa akin ni Rufa. Kung bakit siya umalis doon, hindi ko na matatanggap lahat. Kaming dalawa lang nakakaalam ni Rufa. Kaya ngayon lang ako nagdesisyon na talagang tuldok ka na. Huwag nang bumalik doon sa Istanbul. Huwag nang bumalik kay Ilmas. Move on. Sabi ka, Rufa, napakabata mo pa, Rufa. Intelihente ka, maganda ka. Makakasalubong ka rin ng tamang daan na pupuntahan mo. Makakasalubong ka rin ng tao na magmamahal sa'yo. Dahil bata pa naman si Rufa eh. Di ba pwedeng basta na lang maghiwalay, magpakamatay na siya, maging matanda na. Hindi pwedeng gano'n. Sabi sa kanya, gabi-gabi umiyak yan eh. Until now, umiyak yan. Supposed to be bukas, darating si Ilmas, susunduin mag-ina. Papunta silang Maldives. Sabi ko, Rufa, ang pagdesisyon mo, gusto susama na naman ni Rufa. Sabi ko, alam mo, Rufa, ang desisyon mo ngayon, okay ka. Sabi ko, after 1 year, 2 years, gano'n naman mangyayari at matanda ka na. Sayang naman yung oras mo at panahon mo sa kanya. Eh ngayon, nakakakuha ka ng freedom sa buhay mo, ipagpatuloy mo ng freedom na yan. Kasi si Rufa talaga ngayon, nakikita ko, gusto niya freedom. Na walang nang bubwisit sa kanya. Kasi mahirap na yung piya na, Metmia, pagbintangan ka, Metmia, inaaway ka. Si Ilmas, mabait namang asawa yan eh. Kasi natutuwang ako sa kanya nung nasa Istanbul kami ni Eddie, talagang mahal-mahal ko yan. Pero masama lang talaga magalit. Mabait na ba sa mabait? Walang problema sa pera, sa lahat. Okay siya. Tita, when Rufa was asked about being a battered wife, napaiyak siya. What can you say to that? Ayaw ko nang mag-comment about that kasi delikadong question yan eh. Gusto ko si Rufa lang sumagot sa ganun. Ayaw ko makialam dyan. Tita, siya lang. Anong mabibigay mong support or advice kay Rufa during these trying times para maibsan ng kaunti yung sakit na nararamdaman niya? Ang sabi ko lang kay Rufa, maski nag-ano ka ng Muslim ka, magdasal ka ulit. Kasi pag magdasal ka, hingi ka ng tulong sa taas. Yun makakasolve sa problema mo. Kasi habang nandito si Rufa, alam ko, nakita ko naman si Rufa eh, talagang siya eh, in pain. Kasi alam ko kasi mahal pa niya si Ilmas. Mahal pa rin siya ni Ilmas. Nagmamahalan pa rin yung dalawang yun. Pero, there must be a reason. Basta sa'yo kanina, may rason talaga na hindi sa kailangang bumalik noon. Na ako lang sa Rufa nakakaalam na hindi ko pwedeng sasabihin sa publiko kasi confidential sa amin dalawa yun ni Rufa.
Paano po kung kunin ni Ilma sa mga bata? Sabi niyo po sa akin kanina na mahal niya yung dalawang anak niya. Papayagan mo ba, Tita Annabel, na papuntahin sila sa Istanbul? Hindi nga. Ayoko nga siya bumalik doon eh. How about the kids? He's also entitled to see his kids. Para sa akin, huwag na. Dito na lang mga bata. At bibigyan na lang ni Rufa ng cellphone para makausap ang father nila. Kasi pag once makita ni Ilma sa mga bata, I'm sure hindi yan isa sa ulit kay Rufa. Kasi kay Rufa, binibigyan kita ng tape, ng Chap Chap Lady at saka yung tape na ang bida, nakalimutan ang title English movie na si Sally Field ang bidang babae. Papanoorin niya yung para malaman niya. Pag pupunta siya doon sa Istanbul, takot kasi ako, Pia, okay? Takot kasi ako pag bumalik doon si Rufa sa Istanbul, kukunin ni Ilma sa mga bata, tapos siya pauwi ng Pilipinas. Baka i-hostage, di ba? Ngayon, pag si Rufa pumunta ng Istanbul, siya lang mag-isa, nasa amin yung mga bata. Mamaya, tatawag naman sa akin si Rufa, mag-iyak sa akin, Ma, dali mo mga bata dito. Kapag para walang gulong ganyang mangyayaring ganon, huwag na lang siya umalis. Dito na lang siya. At saka, Pia, yung mga nagbibigay ng advice kay Rufa, hindi naman sila kilala ni Rufa, at saka hindi naman sila kasama sa wedding. Ang gusto ko magbigay advice kay Rufa, yung mga ninong-ninang lang. Yung mga involved sa wedding, yung mga bridesmaid, mga barkada ni Rufa. Yung isa niyang starless na yan, napakatapang magsasabi sa TV na kakilala daw niya si Ilmas, umpisa pa lang ni Rufa at saka ni Ilmas, andun na raw siya. Samantalang na-meet niya si Ilmas through Rufa. Pinapalabas niya, siya pakilala kay Ilmas kay Rufa. Pwede ba, mga trying hard? Gusto niyong publicity? Tigilan mo na yung mga advice sa anak ko, okay? Ako lang may karapatan mag-advise sa anak ko. Ako ang nanay, ako nakakaalam. Huwag na kayo makialam sa gulo. Gusto nyo sumikat? Pasikatin yung mga tinda-tinda, yung mga tinda sa mga katawan ng mga tao dyan. Bahala ka sa buhay nyo. Tita Annabel, tama na. Ceasefire na po. I'm sure tatahimik na yan. In the meantime, ito po ang isa nyo pang anak. Okay. Because it's Mother's Day, Tita Annabel, thank you very much for answering our questions this afternoon. And here's Raymond. Happy Mother's Day, Tita. Happy Mother's Day, Ma. I just want to tell my mom, Pia, na we are here to support her. Lahat ng mga decisions at ng advice na binibigay kay ate, talagang we're very supportive and we know how much you love the family and we know how much you love ate. At yung mga advice na binibigay mo, it's all out of love. So maraming salamat. Happy Mother's Day. Okay, Mon. And we love you. Happy ako taga-Pia kasi buong aming pamilya. Tita Annabel, saludo po kami sa lahat ng mga ginagawa mo for your family. Alam naman po namin yan na ever since all the Gutierrezes have looked up to you as their defender, their protector. Lahat po ng tao walang makatouch sa any Gutierrez because of you. Sa inyong pong pagpaprotect sa kanila. Napakahirap, Pia. We know, Tita Annabel, we have to be strong for the whole family. And I'm sure all your kids appreciate it as Raymond has just told you right now. Ang message ko kay Rufa, iwanan mo na si Ilmas, Rufa, please. Mamamatay talaga ako, Rufa. Iwanan mo na, please lang, Rufa. Nakikiusap ako sa'yo. Iwanan mo na si Ilmas, please lang. Tita Annabel, thank you very much for your time this afternoon. Meron pa pong gustong mag-greet sa inyo na very special po sa inyong buhay. Ito po, panoorin po natin. Mom? You're the best one. Yeah, happy Mother's Day, Annabel. You've been a good mother to your children. You are a good, when they need you, you're always there. And all of us are very proud of you. And I'm also proud of you. Happy Mother's Day, Annabel. Tita, as we Happy said, Mother's Day. Napakahirap maging nanay, Pia. I know. At saka anak ko, ang layo sa akin palagi, nasa Istanbul. Biro mo, for 1 year and a half, siya umuwi sa akin. Ngayon, nandiyo sa akin, happy ako. Kaya, Rufa, ang desisyon mo, tuldukan mo na yan. Please lang, makaawa ka sa akin. Kung gusto mo akong matigok, pumunta ka sa bukas, sa Maldives. Gusto mo pa akong mabuhay, Rufa, matagal, magstay ka sa akin. Okay lang, yun lang yun.
Siyempre, tita, nobody wants that. Raymond, you were saying something? Yeah, I just want to tell my mom na, kaya natin to. We can handle this. Kasi Pia, nasa puso ko kasi hindi ko masabi sa publiko. Akala kasi ng publiko, sayang si Rufa, sayang yung wedding. Opo. Hindi pwedeng sayang kasi hindi malalam Pag malaman yung totoong reason, bakit si Rufa nandito, siyempre, makakampi sila sa akin. Kasi right now, naging kontrabida ako sa mata ni Ilma, sa mata ng hatang buong bayan, naging kontrabida ako. As a mother, Pia, gusto ko lang maprotektahan ng anak ko. Yun lang ang akin doon. I don't think naman, Tita Annabel, na nobody's going to blame you for being protective of your daughter. At saka, minsan lang po namin kayong makikitang talagang visibly disturbed at emotional sa kalagayan ng isa sa inyong mga anak. Hindi lang alam ng ibang tao, Pia. Habang nasa kotse ako, umiyak ako. Alam ng mga driver ko yan sa kakatulong ko. Akala ko, halo-halo na ng amo nila. Umiyak lang ako bigla. Pag nasa bahay ako, umiyak kasi hindi ko talaga matanggap na gano'n nangyari sa marriage ni Rufa. Siyempre, sino bang nanay ayaw ng gustong broken marriage? Siyempre, lahat ng nanay gusto magandang marriage ng anak nila, di ba? Ay, ito nangyari kay Rufa. Siguro talagang talagang yan talaga siguro siya kanyang swerte. Siguro ni Rufa talaga nangyari yung gano'n. Kaya dapat sundin na lang yung swerte niya, iwanan na yung... Baka po plano na rin sa kanya. Kaya nga, sabi ko sa kanya, prayers lang, Rufa. Para matibay, hindi na siya iiyak araw-araw, prayers lang. Tita Annabel, narinig niyo rin po ang mensahe ni Richard at ni Tito Eddie sa iyo. What can you say about them? Nagpapasalamat nga ako, mahal ako sa mga anak ko, pamilya ko. Maraming salamat. Eduardo, nandyan ka, Richard. 3 araw na ako natawagan ni Richard, saka na Raymond, saka na Rufa. Huwag na pumunta dito at huwag na magsasalita. Hindi pwede, Raymond. Kasi pag hindi ako marap sa TV, hindi ko explain yung side ko, maging kontrabida na naman ako sa mata ng tao. They should know na talagang hindi ako ganyan. Ako as a mother, talagang marami akong sacrifices sa mga anak ko talaga, especially Rufa. Nanood si Rufa ngayon. Rufa, yun lang pakiusap ko sa'yo, Day. Gusto mo ko mabuhay matagal, Day, huwag ka na muna pumunta bukas sa Maldives. Kasi dapat Maldives sila bukas ni Ilmas. Pagbalikan dapat sila dalawa bukas Kaya ngayon lang, Rufa, I love you, Rufa. Tama yung decision mo yan. Sundan mo na yung decision mo. Tita Annabel, marami pong salamat sa inyong oras ngayong hapon. Thank you for being very candid. And I'm sure everything will work out. Hanggang nandyan ka sa inyong pamilya, everything will work out, Tita Annabel. Happy Mother's Day. Let me entertain you.